Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay patuloy nating purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aawitan. Awitin po natin yung Bliss Sid Assurance. Kapanatagang maligaya ang idinulog ng Diyos Ama sa kaluluwang nagkasala na nahahanda sa parusa. Ako'y aawit gabit araw sa pagpupuring walang humpay, at ang kay Jesus na pangalan purihin natin walang hanggang. Wagas na handog ng pagsuko, wagas na daing sa pagsamo, wagas na lagi 10 puso ang ihahandog kong pangako. Ako'y aawit gabit araw sa pagpupuring walang humpay, at ang kay Jesus na pangalan purihin natin walang hanggang. Wagas na gawa ng pag-ibig sa Diyos at tayo'y isusulit upang malayo sa pangalip at sa piting ko yaong langit. Ako'y aawit gabit araw sa pagpupuring walang humpay, at ang kay Jesus na pangalan purihin natin walang hanggan. Amen. Tayo'y umulangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa pamagitan po Diyos ng aming pagpupuri sa iyong pangalan. Puspusin mo po kami ngayon ng iyong banal na Espiritu Santo upang sa pamamagitan ng aming pagbulay-bulay ng iyong salita, ito po ay naniniwala po kami na ikaw po ang makapagbabago lalo-lalo na sa nanonood nito. Dalangin po namin o Diyos ng iyong kapangyarihan ng pagpapagaling sa lahat ng uri ng aming sakit, lalong-lalo na sa COVID-19, na hindi kami mahawa sapagkat kami nananalig sa iyo na ikaw ang lagi naming kasama, ikaw ang lagi naming Panginoon na buhay, na handang tumulong sa amin sa lahat ng mga sakuna. Ito pong dalangin namin sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ating pagbabatayan ngayon sa ating devotional reading ay ating matatagpuan sa sulat ng Awit Kabanata 66, talata 8 hanggang 20. Ganito ang sinasabi: ang lahat na bansa'y magpuri sa Diyos, iyong iparinig, papuring malugod. Iniingatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya hinayaan. O Diyos, sinusubok mo ang iyong mga hinirang, sinusubok mo kami upang dumalisay, na tulad ng pilak kami idinarang. Iyong pinabayaang mahulog sa bitag at
pinagdala mo kami ng mabigat. Sa mga kaaway, ubaya, sinubok mo kami sa apoy na at baha, bago mo dinala sa dakong payapa. Ako'y maghahandog sa banal mong templo ng aking pangako na handog sa iyo. Pati pangako ko ng may suliranin ay ibinigay ko sa iyo dadalhin. Ako'y maghahandog sa tabernakulo tupang susunugin, maghahandog ako. Kambing na sinunog at handog na toro ay hahalimuyak ang taglay na bango. Lapit at makinig ang nagparangal. Sa Diyos at sa iyo aking isinasaysay ang kanyang ginawa mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa akong purihin ng mga awitin. Kung sa kasalanan ako'y matutuloy, di ako diringgin nitong Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos, sa aking dalangin ako ay sinagot. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Tayo po'y manalangin, aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung pagbulay-bulayan namin po, Panginoon, ng iyong salita. Kung sino man ang mga nakakarinig nito, na sana po abutin mo sa iyong mapagpalang kamay upang sila po ay magkaroon ng paniniwala na ikaw ang Diyos namin na dapat sambahin, na ikaw ang Diyos namin na dapat paniniwalaan, na ikaw ang Diyos namin na pinaka-espesyalistang doktor na hindi po kami mag-alinlangan, na ikaw ang Diyos namin na handang tumulong sa lahat ng bagay. At tulungan mo po ka, Panginoon, sa pagbulay-bulay namin ng iyong salita. Sino man po, O Diyos, na mapuspos ng iyong banal na Espiritu Santo at pagpapalain ang nanonood nito, na sana po ipagkaloob mo sa amin, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang kumikilos sa bawat mananampalataya. Ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga kapatid, kung pansinin natin ang sinabi sa nabasa kong 8 talata, ang sabi dito, ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Sa palagay ba ninyo ang lahat ng bansay nagpuri sa Diyos? Isip-isipin ninyo po, mga kapatid, kung ang lahat ng bansay nagpuri sa Diyos, matatag ang ating pananampalataya dahil marami tayo. Kaya lang ang iba hindi nagpupuri sa Diyos. Ano pinupuri nila? Yung kanilang kalagayan, dahil sobra po sila matalino. Ang iba naman sobra mayayaman. Ginawa nilang Diyos yung kanilang kayamanan at ang kanilang katalinuhan. Kaya hindi sila magpuri sa Panginoon. Pero inuutos sa ating lahat, ang lahat na bansay, magpuri sa Panginoon. Paano ba natin papurihan ang Panginoon? Sa ating paglilingkod sa Kanya. Sa ating pananampalataya sa Kanya. Tayong lahat ay mananampalataya. So, balit iba yung paniniwala ng ibang mananampalataya. Mayroong nanampalataya lang siya dahil sinasagot ang kanyang panalangin. Mayroong nanampalataya lang siya dahil ipinagkaloob sa kanya ang kanyang kahilingan. Nang nawala na yung ipinagkaloob sa kanya, nawawala na rin ang kanyang pananampalataya. So, balit anong uring pananampalataya yun na magtatagumpay? Kung mawala ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang ating pagpupuri sa Panginoon, walang bisa ang ating paglilingkod sa Kanya. Subalit, ang sabi dito sa talatang
18, kung ang kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diringgin nitong Panginoon. Kung ipagpatuloy natin ang ating mga kasalanan, paano tayo didinggin ng Panginoon? Kailangan tayo magbagong isip, magbagong puso, magbagong pang-ugali upang ang ating dalangin ay didinggin ng Panginoon sa ating pagbabago sa ating buhay. Marami sa atin na hindi nagbabago sa ating buhay dahil hindi nila kilala ang ating Diyos na sinasamba. Ang kilala lang nila ang Diyos nila na sinasamba na kanilang nakikita. Subalit ang hindi nakikita, hindi nila sinasamba at hindi sila nanampalataya. Ano ang dapat nating gagawin, mga kapatid? Patuloy ba natin ang ating pagkakasala? Subalit ang binasa ko sa talatang ito, ang nagpatuloy sa kasalanan ay hindi patatawarin ng Panginoon. Mayroong kaparusahan ang bawat isa sa atin. Ay ayaw ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay mapapahamak. Nais ng Diyos na tayong lahat ay magkaroon ng kasaganahan sa ating pamumuhay, kasaganahan ng ating paglilingkod sa Kanya, kasaganahan sa ating pananampalataya. Ano man ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, hindi po tayo mapababaya. Hindi natin pinapansin sapagkat mayroon tayong Diyos na ating dinadalanginan. Ang sabi po dito sa susunod na talata, sa talatang 11, nang tunay akong dinirinig ng Diyos, sa aking dalangin ako ay sinagot. Bakit po sinagot ang pananalangin? Ang pananalangin sinasagot sa pamamagitan ng ating pagbabago, sa pamamagitan ng ating pagbabago sa ating buhay. Iniiwasan natin ang lahat ng mga kasamaan. Nagbagong buhay tayo. Ibig sabihin, nagbagong buhay tayo, hindi na po natin ulit-ulitin yung ating ginagawa na malaking pagkukulang sa Panginoon. At hindi po tayo maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Bilang pagtatapos dito po sa talatang 20, ang sabi dito, purihin ang Diyos, siya ay papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, ang mga pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y manalangin, dakila at aming Diyos na nagbibigay sa amin ng kaalaman, karunungan, katalinuhan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong tulong sa pamagitan ng pagbabahagi ko ng iyong salita. Na sana po, Panginoon, ito ay magiging gabay sa bawat mananampalataya. Na ito po ay magbibigay ng karunungan, katalinuhan, at pagbabago sa kanilang buhay. Anumang pananampalataya po nila, O Diyos, na sana ituwid mo po sila upang kanilang paglilingkod sa iyo ay magtatagumpay at patuloy sila na magpuri sa iyo sa pamagitan ng aming dalangin. Dinggin mo po kami, Panginoon. Amen. Tuloy po namin dinadalangin ang aming mga miyembro ng Iglesia, ang San Pablo United Methodist Church, Panginoon, saan man po sila naroroon, anuman ang kanilang ginagawa. Sa umagang ito, nawa ay patuloy mo silang gabayan at patnubayan, Panginoon, sa kanilang buhay. At nawa sa mga ganitong mga gawain ay nabibigyan namin sila ng lakas ng loob, ng mas lalong malalim na pananampalataya sa iyo, upang sila ay patuloy na mabuhay sa anumang COVID-19 na aming nararanasan, Panginoon.
Alam ko, Panginoon, na iingatan mo po sila at ilalayo mo sa anumang mga karamdaman, Panginoon, upang sa iyong kapangyarihan, Panginoon, ay patuloy mo silang pagpalain at patuloy na ilayo sa anumang mga sakit na ito. At Panginoon, nawa ay ang iyong presensya ang madama nila sa araw-araw ng kanilang buhay, na ang iyong pangako na hindi mo sila iiwan, ipababayaan man, Panginoon. Nawa ay manghawakan lamang sila sa iyong mga pangako, Panginoon, at patuloy na manampalataya sa iyo, Panginoon. Alam ko po na ang lahat ng ito ay merong katapusan. At Panginoon, ikaw po ang nakakaalam ng bawat pangangailangan ng aming mga miyembro. Tulungan mo po sila kung sila man po ay nawalan ng hanap buhay. Nawa, Panginoon, ay lagi mo silang puprovide, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. At nawa ay ingatan mo sila at patuloy na samahan sa kanilang tahanan. Proteksyonan mo po sila araw-araw, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Pinagpapala, sinasamba at dinadakilan namin, dakilang Diyos, ang inyong banal na pangalan sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng pagkakataon upang mapaalalahanan po kami ng inyong mabuting balita. Tunay nga po, Panginoon, na sa pamamagitan po ng aming buhay, na sinisikap po namin na maging matuwid sa gabay ng inyong salita, Panginoon. At sa pamamagitan din po nito, O Diyos, sa mga panahon na kami dumaraing, nahariyan ka na laging nakahandang makinig at dinggin kami, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, patuloy po kaming lumalapit, dumadalangin sa inyo para sa kaayusan at pagpapanumbalik, Panginoon, ng kalagayan po ng aming pamilya, ng aming lipunan, ng aming bansa at ng buong mundo, Panginoon. Higit sa lahat ng ito, pinagpapasalamat po namin ang presensya mo sa pamamagitan ng inyong salita na nakikita po namin, Panginoon, ng mayroong pag-asa, mayroong patuloy na pananampalataya na inilalagay ka sa puso namin, O Diyos. Panginoon, dalangin po namin ang aming mga kapwa, mga manggagawa, mga pastor, mga diakonesa, mula sa iba't ibang iglesia, Panginoon, dito sa Pilipinas, O Diyos. Tatagpuin niyo po sila, Panginoon, ang kanilang kalagayan at ang kanilang pangangailangan, ang kanilang buong sambahayan, Panginoon. Hayaan nga po ninyo, O Diyos, na patuloy naming maranasan ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan sa lahat ng nangyayaring ito, Panginoon. Ang mga anak mo na patuloy na nagtatapat sa inyo ay hindi niyo po pinagkukulang, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. Puniin ka sa umagang ito sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong ibinibigay na minsan pa, Panginoon, aming ipinaglilingkod at ipinagkakatiwala sa inyo. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos, ito pong aming dalangin. Amen. Muli naming ibinabalik sa inyo ang aming papuri at pagdalikila sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Muli naming narinig ang mga paalala mo sa amin na kami na mga lingkod mo ay patuloy na panghawakan namin ang inyong mga salita. Patuloy na kumilos kami ayon sa mga lituntunin na nais mo sa amin. Patuloy na ikaw ang maging laman ng aming buhay at palutuntunan ng lahat ng aming mga gawain. Kaya nga dakilan, Diyos, ang aming pagsamba at ang aming pagpuri sa iyo ay ganun na lamang sapagkat hindi namin kayang bayaran ang mga ginawa mo sa amin. Ang inyong pagdating sa amin bilang bugtong na anak ng aming Panginoong Diyos sa kalangitan, dumating ka sa amin, nagkatawang tao, nakisalamuha, naranasan namin ang iyong presensya, pinatnubayan mo kami, ginabayan mo kami, binigyan mo kami ng kapangyarihan para umibig, magmahal, magpatawad, magbigay, magkawang gawa, at ang lahat ng mga ito nakatangian na taglay namin, O Diyos, dahil ito ay ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya nga dakila naming Panginoong Diyos sa pagtatapos ng aming dalanginan sa napakagandang umagang ito, muli po naming inilalapit ang lahat ng inyong mga anak na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, tumanggap ng mga pagpapala galing sa inyo, mga personal na kasagutan ng kanilang mga dalangin, mga wedding anniversary ng kanilang pagdiriwang at ang kaligtasan nila sa mga karamdaman
dulot ng pandemic na ito, ang lahat ng ito ay sa inyo naming ibinabalik at muli naming dalangin sa inyo, igawad mo muli sa amin kung paano mo kami pinagpala sa nakaraang ilang mga araw at panahon sa buhay namin, ay higit na pagpapalain mo kami mula sa umagang ito, sa araw na ito. Tatanggapin namin ang iyong patuloy na basbas at biyaya, sumaamin ang kapangyarihan ng pag-ibig, kapangyarihan ng iyong biyaya para magpahayag ng inyong mga salita at kapangyarihan ng mapayapang buhay mula ngayon at sa mga darating pang panahon. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos. Amen. Dalangin namin.